mahal ng Corpus Christi o ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay nang sumasa atin siya sa sakramento ng bago at walang hanggang tipay. Ang buhay na alaala na mapanligtas ng pag-aalay ng sarili. Siya ang buhay na tinapay mula sa langit na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Inialay niya sa krus ang kanyang katawan at dugo para sa ikaliligtas ng mundo. Magsitayo. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, ngayong linggong ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Sa ating Ebanghelyo, mapapakinggan natin na si Kristo ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang tunay na pagkain at ang sino mang tumatanggap sa Kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa makabayay ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon naming Yesu Cristo, ang muling hapunan ay inilahatag mo para kami magkasalo-salo sa paalala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang mana ay simbolo ng tinapay ng buhay na iniaalay ng Panginoon para sa mga nananalig upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinagbabayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong mapagkumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutong niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo, inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilaw ng mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong ganitong natutupad, lumay
Tayo ay nakikiisa kay Kristo at sa isa't isa. Ang Eucharistia ang siyang dahilan at pagkakaisa bilang simbahan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasayin niyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumayin yung lahat ng pagpaparang ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkakipagkaisa ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig, kailanmay di masasaid. Paghahain ilalahad ng ialay si Isaac, ang korderong nagdiligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabuhay pamagpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman
at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siya sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maligayang kapistahan ng kabanal-banal ng katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo sa ating lahat. Alam po ninyo, tayo po mga Pilipino, mahilig po tayong kumain. Yan. Takot tayong magutom. Ang hilig-hilig natin kumain at gumagawa tayo ng paraan para makakain. Diba? Oras-oras ata kumakain tayo. Alala ko nung kami nag-apostolate sa Bisaya, no? Nagulat ako doon. Bakit? Kasi pagkagising sa umaga, nagtitimpla ng kape, may tinapay. Yun ay, akala ko yun yung almusal. Pagkatapos nun, maya-maya, maghahanda na sila ng kanin, nakaulam, no? Sasabihin sa amin, mag-almusal lang po kayo. Mag-almusal, kumain po kami ng tinapay at nag-iminunan ng kape. Hindi po ba yun yung almusal? Sabi sa amin, brother, hindi po yun yung almusal. Ang tawag doon ay pamainit. Yung almusal ay susunod pa. At isa mga hilig natin kainin ay tinapay. Di ba? Mahilig tayo kumain ng tinapay. Kaya nga madaling araw pa lang pumipila na tayo sa panaderya para bumili ng mainit na pandesal. Sarap ng pandesal kapag mainit-init pa, di ba? At kapag lumamig na, ang sarap din, pambato, di ba? Tumitigas na. Sausaw mo sa kape, sarap na. Di po ba? Tinapay. Ang ating Panginoon Jesucristo, diba, ang tinutukoy niya ngayon na kanyang laman na ating tinatanggap bilang pagkain ng buhay ay ang tinapay. Di po ba? Tinapay ng buhay. Ang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo. Ano naman yung dugo? Ito ba yung dinuguan? Kumakain ba kanyang dinuguan? Sarap yung dinuguan kapag isilaw ko yung puto sa dinuguan. Hindi niyo po na itatanong, atin-atin lang, ako po yung pinaglihim sa putong puti. Text man, mamatay man po kayo. Pinaglihim po ako sa putong puti na nalaglag sa dinuguan. Meron po akong isang kaibigan ng elementarya, siya po ay Iglesia ni Cristo. Ano naman natin ang mga Iglesia ni Cristo ay hindi kumakain ng dinuguan. Kaya nung naging pari na ako, nagkita kami sa niya, Father PJ, sayang pari ka na, hindi ka naman kapag-aasawa. Ang sarap pa naman ng may asawa. Iniingit niya ako, sarap ng may asawa. Okay lang yan, kahit walang asawa. Sabi ko, ikaw nga, Iglesia, alam mo, sayang, ang sarap pa naman ng dinuguan, mas masarap pa sa asawa. Mga kapatid, ayaw natin ng nagugutom. At ngayong panahon ng pandemya, marami sa atin ang nakaranas ng gutom. Diba? Walang trabaho, walang makain. Kaya nga laking pasasalamat namin sa parokya ng St. James. At iba po sa inyo dito sa Garden of Prayer ay nagabot ng tulong doon sa tinatawag na Easter gift. At sa pamagitan ng Easter gift, ay nagdulot tayo ng pagtawid gutom sa mga
nangangailangan nating mga kababayan dito sa Subic at kahit hindi bahagi ng ating parokya ay nakatulong tayo, no? Nakapunta kami sa Sitio Timbi. Alam niyo yung Sitio Timbi? Nakapunta na po ba kayo doon? Doon pa yun sa bundok-bundok pa yun, di ba? Sa yung Sitio Nagbayukan, nakapunta na kayo doon? Doon naman yun sa tawid dagat. Di ba? Hindi po sakop ng parokya ng Santiago yun. Pero nabahagi na natin ng tulong. Yun ay dahil sa kabutihang loob ninyo na mga nag-aalay ng tulong at sa ating Easter gift. Kahit pa paano, naibsan ng kagutuman ng ating mga kababayan. Pero mga kapatid, tandaan po natin, itong panahon ng pandemya, hindi lang yung mga walang pera yung nakaranas ng kagutuman. Alam po ninyo, lagi ko sinasabi sa inyo, sa ganitong panahon ng pandemya at kagutuman, napakalaki po ng advantage namin mga matataba. Diba? Nasabi ko na sa inyo yan. Bakit? Kasi kapag panahon ng pandemya, kami mga matataba, pumapayat pa lang. Kayo mga payat, namamatay na, no? At ditong panahon ng pandemya, hindi lang yung mga walang pera ang nagutom, kundi kahit yung mga may kaya ay nakaranas ng kagutuman. At ang kagutuman na ito, ang pinakamalalim na kagutuman ng tao. Hindi kagutuman sa tinapay, sa pagkain, sa ulam o sa anuman, kundi kagutuman sa pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. Sino yon? Ang ating Panginoong Yesu Cristo. Bakit? Sapagkat, diba, nagsara ang simbahan. Walang makapagsimba. Bawal ang lahat lumabas para pumunta sa simbahan. Paano lang tayo nakapagsisimba? Sa pamamagitan ng live stream. Diba? Sa Facebook Live. Doon lang tayo nakapagsisimba. At kapag kumunyon na, kahit ilawit mo ang dilaw mo sa harap ng cellphone mo, walang lalabas na kumunyon. No? Kahit wala. Kaya iba pa rin yung tayo ay nakapagsisimba. Diba? Sa pagkatandaan po natin, ang banal na misa na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo ay nagpapalalim sa atin ng personal na relasyon sa Diyos. Diba? Tandaan po natin, ang relasyon sa Diyos ay personal, hindi virtual. Kaya napakahalaga at napakainam ng banal na misa sa ating buhay. Dito natin tinatanggap ang kabusugang dinudulot ng ating Panginoon Kristo bilang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At sa banal na misa, katulad ng ating unang pagbasa, paano si Moises, ipinaalala niya sa bayan ng Israel yung kagandahang loob ng Diyos sa kanila sa panahon ng kanilang kahirapan, sa panahon ng kanilang kagutuman, na kung saan ipinakikita doon, hindi sila pinababayaan ng Diyos. At sa banal na misa, yan ay pinapahayag sa atin ng Diyos na tuwing tayo ay dumadalo sa banal na misa, tumatanggap ng banal na komunyon, ipinapaalala sa atin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos, lalo higit sa gitna ng kagutuman. Ito ay pagpapaalala at pagbibigay kabusugan sa ating pinakamalalim na kagutuman. Sapagkat sinasabi sa ating unang pagbasa, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din siya sa salita ng Diyos. At sa banal na misa, tinatanggap natin at napakikinggan natin ang salita ng Diyos bilang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Di po ba? At sa ating kalawang pagbasa, napakinggan din naman natin na sa pamagitan ng kalis ng ating Panginoon Kristo, sa pamagitan ng banal na misa na ipinagdiriwang natin, tayo ay nakikisa saan? Sa buhay ni Kristo, sa lahat ng aspeto ng buhay ni Kristo. Kaya kapag tayo tumatanggap ng komunyon, ang tawag natin dito ay komunyon. Nagkakaroon tayo ng kaisahan, nakikisa tayo sa buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, makikita po ninyo, kapag yung alak at yung tubig ay ibinibigay dito sa amin, sa mga pari, meron kaming
silent prayer. At ano yung silent prayer na sinasabi namin doon? By the mystery of this water and wine, we may come to share in the divinity of Christ, to humble Himself, to share in our humanity. Na kung saan, kung paano si Kristo nakibahagi sa ating pagkatao, gayon din sa banal na misa, tayo ay nakikibahagi sa pagka-Diyos ni Kristo. At sa tatanggapin natin komunyon, tayo ay tunay na nakikibahagi sa buhay ni Kristo sa lahat ng aspeto. At bilang pakikibahagi sa buhay ni Kristo, dapat nakikita yung buhay natin ay nalalapat sa buhay ni Kristo. Kung paano si Kristo mapagmahal, ganun ka rin mapagmahal. Kung paano si Kristo mapagpatawad, ganun ka rin mapagpatawad. Sapagkat ang buhay natin na mga tumatanggap kay Kristo sa banal na komunyon ay buhay na katulad ng kay Kristo. Sapagkat walang ibang nais ang Diyos para sa ating lahat, kundi tayo ay maging kawangis niya, tayo ay maging kaysa niya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At sana po, yan yung pagsumikapan natin sa tuwing tayo ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng banal na misa. Na pagkatapos natin sumimba, ay makisa tayo at kaysa na tayo ni Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Di po ba? At napakasarap isipin nun, at napakasarap mamuhay na ikaw ay kaysa ni Kristo. Sa ating Ebanghelyo, paulit-ulit na sinasabi ni Kristo, ako ang pagkain ng buhay. Ang sino man kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, anong sinasabi dito sa atin? No? So, ugnayan sa banal na misa, na sa tuwing tayo ay nagsisimba, sa tuwing tayo ay nakikibahagi sa banal na misa, tayo ay nagdiriwang hindi lang ng banal na misa, kundi ipinagdiriwang din natin ang buhay ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin yung biyayang kaloob ng Diyos para sa atin. At anong uri ng buhay na ito? Buhay na walang hanggan. Kaya nga ang bawat pagdiriwang ng banal na misa ay selebrasyon nating mga tao ng buhay na walang hanggan. Dahil ang banal na misa ay patikim sa atin ng Diyos kung ano ang buhay na walang hanggan. Di ba napakaganda? Napakayaman ng kahulugan ng banal na misa. Di ba kasi binabayo wala lang. Di ba kasi yung pag nagsimba, okay lang mali. Di ba? Lalo tigit sa mga parokya na dalawa yung misa at magkasunod. Okay lang mali kasi pagkatapos ng susunod na misa, pagkatapos ng misa meron pang susunod. At kung yung naabutan ko doon sa susunod, hanggang doon lang ako. Parang sinihan. Sinihan, ano? Kapag nalate ka sa sinihan, hihintay mo ulit palabas yung kung saan ka nalate, doon ka lalabas. Di ba? Hindi ganoon yung banal na misa. Napakalalim ng banal na misa. Di po ba? Ito ay pagdiriwang ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Una, sabi ko nga sa inyo, pakikisa sa buhay ng Diyos. Pangalawa, pag-alala sa kagandahang loob ng Diyos. Pangatlo, pagdiriwang sa buhay ng Diyos na pinagkakaloob sa atin. Sa banal na misa tayo mga kapatid, tumatanggap ng buhay na walang hanggan. Di ba? Takot tayong lumabas ngayong pandemya. Bakit? Kasi iniingatan natin yung buhay natin. Takot tayong mamatay. Di ba? Kaya nga takot din tayong magutom kasi baka mamatay tayo sa gutom. Iniingatan natin yung buhay na meron tayo. Pero okay yan. Kaaya-aya yan. Ingatan mo ang buhay mo. Pero kalisabay ng pag-iingat mo sa buhay mo, ingatan mo rin yung buhay na naghihintay para sa iyo sa kabila. Diba? Nabuhay ka nga, nasa aya-aya sa mundong ibabaw, pero patay naman ang buhay mo sa kabila, paano wala rin? Sapagkat
lupa ay pansamantala lang. Ang buhay sa kabila ay higit na mainam at magpakailanman. Kaya kung gaano mo pinahalagahan, iniingatan ang buhay mo dito sa lupa, dapat mas higit mong ingatan ang buhay para sa kabila. At paano natin iingatan ang buhay para sa kabila? Dito sa lupa, binubusog natin ang ating sarili. Di po ba? Tayo nagpapagamot. Pumupunta tayo sa ospital para magpagamot. Umiinom tayo ng mga gamot. Nag-exercise tayo. Naglalakad tayo mula doon sa kapsilya hanggang doon kung saan. Di ba? Iniingatan natin yung buhay na meron tayo. Yung kalusugan na meron tayo. Eh paano mo naman kaya iniingatan yung buhay na walang hanggan? Nakaloob sa iyo ng ating Panginoon Kristo. Paano natin ito iingatan? Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang pagkain ng buhay na walang hanggan. Siya mismo nagsabi sa ating Ebanghelyo, ang kumakain ng ating laman at umiinom ng ating dugo ay mabubuhay pang magpakailanman. Kaya mga kapatid, napaka-essential ng banal na misa. Higit na essential ang banal na misa kaysa sa mga binibili ninyo sa groceries, sa drugstores. Nakakalungkot lang. Kung ano yung pinaka-essential, yun ang nakasarap. Diba? Yung simbahan ang nakasarap. At ang gusto nila, 10 tao lang ang nagsisimba. Mga kapatid, napakahalaga ng banal na misa sa ating buhay, spiritualidad. Sapagkat tayo mga tao, ay hindi lang tayo social being. We are also spiritual beings. May kaluluwa na kailangan busugin at pakanin. Diba? Kaya ingatan din natin ang ating kaluluwa sa pagtanggap natin sa banal na komunyon. Kaya pag tinanggap natin ang banal na komunyon, pag tinanggap natin si Kristo, tanggapin natin ito ng may malalim na debosyon at paggalang. Diba? Ihanda ang sarili bago tumanggap ng komunyon. Magsisi sa mga kasalanan nagawa. Di po ba? Upang mas kaaya-aya yung pagtanggap natin kay Kristo at yung pagtanggap natin sa buhay na walang hanggan. At kapag tinanggap natin si Kristo sa anyo ng tinapay, isipin natin, tinatanggap natin ang buong katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Gaano man kalaki at gaano man kaliit yung bahagi ng tinapay na tinanggap ninyo, yun ay buo na si Kristo. Iba kasi naiingit kay Father, bakit ang laki ng ostya mo? Yung ostya namin, ang liliit. Ano yung tinatanggap namin? No? Yun po ba ay daliri lang ni Kristo? Yung sa'yo, buong katawan namin, daliri lang. Kasi maliit, hindi po. Gaano man kalaki ang tinanggap natin, no? Tinapay. Yun ay kabuuan ng ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, kapag tumatanggap kayo ng komunyon at gamit ninyo ang inyong mga kamay, no? Pag tinanggap natin si Kristo sa ating mga palad, huwag tayong umalis sa harapan na hindi pinagmamasdan kung may nahulog at nakilang mumu ng tinapay na tinanggap ninyo. Sapagkat kahit gaano kaliit yung mumu na yun ay buong katawan at buo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo nagpapakomunyon, may nananalo, di ba? Sa mga Kristiyan. Sapagkat yung mga nauulog na muna kayo, kung gaano kalaki yung tinanggap ninyo, no? Ganun, parehas na parehas din, na ito ay buong katawan at dugo ni Kristo. Kaya kapag tumanggap tayo ng komunyon, tanggapin natin ang may pag-iingat at paggalang. No? Bago tayo umalis sa harapan, tingnan muna natin kung may natirang mumo sa ating mga palad. Kasi kapag umalis tayo, may mumo sa
palad natin, ibang minsan nahuhulog lang, nadedesecrate yung katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, ngayong pinagliliw natin ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Pamahalan sana sa atin, no? Si Kristo. Di ba sinasabi nga, kung ano ang kinakain mo, yun ay nagiging ikaw. Kung si Kristo ang tinatanggap mo, dapat ikaw din ay nagiging katulad ni Kristo. Amen. Sumasampalataya ako Susunod sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagtatawag ako siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni David, nanaos sa naroroon ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulutok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paibito at lupong sa namubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin mula sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, ang tinapay ng buhay, upang mapawi ang ating pagkagutom at busugin tayo bilang sambayanan niyang nananalig. Ating idarangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan, upang ang dakilang pagkasalo nito ay tunay na magkisag-isag ng ating pananalig kay Kristo at paglilingkod sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, Maranasan nawa ng mga pinuno ng ating pamayanan ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng Eucharistia at hayaan itong ipagbuklod tayo sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Huwag nawa nating hangalin ang mga panandali ang nakapapawid sa pagkagutom at pagkauhaw. Bagus ay hanapin ang pagkain maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan, ang pagsasalo sa Eucharistia, na tunay ang sumasalamin sa dakilang pigil sa kalangitan. Manalangin tayo. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid natin yumao sa piling ng poong may kapal, lalo na ang mga kaluluwa niya, Rizal Casimiro, Isabelo Calope, Dominador Balon Jr., Jeffrey Paliso, Ronald at Glenn Pergun, Rebecca Stosha, Mr. and Mrs. Gerardo Roa Sr., Maria Estrella Arboladora, Mr. and Mrs. Santiago Roa, Luz Paz, Mr. and Mrs. Delphine Orines. Manalangin tayo. mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin ko natin sa kamamakan sa sarili ng Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga kailangan, maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, hanggang makamtan namin ang lupay, pati mo at yung Kristo ang anak mo, at ang aming Panginoon. Amen.
kalugdan ng Diyos Amang Makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon itong pag-aalis sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inunda, kayo aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalal sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siyang maawang tupang tumuhos sa tanan, siyang alay na lubos mong kinalulugan. Sa huling hapunan kami nagsalo-salo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na paunananaig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang pagpulik sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang kanang pinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa pagabog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sa mahinang iyong ngalan. Ama, isinasama naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito na ba ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon Jesucristo na nagputos ipagdiwang ang misteryo ito. Nung gabing ipaghalulu siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubugos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugulitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, kaya hindi ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog nito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana kay isa ng ina ng Diyos ang mahal na Birhen Maria, si San Jose ang kanyang kabiyak na puso, kay isa ng mga apostol si Santiago, mga martir, at kay isa ng lahat ng mga banal na aming asang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog nito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga naman ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, Bartolome, ng Tanamong Obispo at Buong Kaparian, at ang iyong pililing sa bayanan. Tingin mo ang mga kailangan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maling, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagat na nautos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas po.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananagitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Sumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban ng kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayo din. Pagbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang pagdala ng Diyos ay sa mga katulaan ng pagbutan. Mapagdala nila ang yaman sa mga. Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, hindi na po magsasalita yung kami sa harapan ninyo at hindi na kayo sasagot ng amin. Dito na po natin gagawin sa taas at sasagot ng Diyos. Ang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. Amen.
Makapangyarihan na napagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumigil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hininto ang paglaganap nito. Pagnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paggalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makantanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban kami ng biyaya ng magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hininto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahalin kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsipupo ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa bawat sumayo ang Panginoon, may tugon na sumaiyo din. Sa bawat humayo kayo, taglay ang pag-ibig ng Diyos, may salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, Father TJ, sa maiksing panahon na nakapiling namin kayo dito sa Garden of Prayer. Salamat sa Diyos, Father, sa mga kwentuhan at masasayang humilya na punong-puno ng aral. Salamat sa Diyos, Father, sa mga payong di namin malilimutan. Salamat sa Diyos, Father, sa paglilingkod dito na kanyang bayan. Salamat sa Diyos, Father, sa pakikisama sa amin. Salamat sa Diyos, Father, maraming salamat. Humayo ka sa susunod na bayan na iyong paglilingkuran at sa kanila na may maghatid ka ng inspirasyon kung paanong nabahaginan mo ng pag-asa ang Garden of Prayer. At taus-pusong nagpapasalamat din po ang Garden of Prayer kay Sister Jenny na naging kabahagi natin sa ating bawat panalangin at paglalapit sa ating kay Maria na ating ina at sa kanyang anak na si Jesus. Father TJ, Sister Jenny, maraming salamat po sa inyo sa inyong walang sawang paglilingkod. Salamat sa Diyos, makakaalis na rin. Kaya maraming salamat din po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin dito sa Garden of Prayer. Talagang mainit na nangitim ako. So, dati pangarap ko talagang makapag-misa dito sa Garden of Prayer. Pero natupad ng dahil ako'y nailagay dito sa subit. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. No? Medyo malayo ako sa masin ko ako ma-assign. Pero masusubaybayan niyo pa rin naman po ako sa aking Facebook, sa aking YouTube, at lalo tigil sa aking TikTok. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Palapakan natin ang bawat. May bagong TikTok ako ngayon. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan
sa bunga ng pananapakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa pagiging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Hindi mo ko kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ama namin mo pagpala, tulong mong nagaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan at makapanatiling nagkakamit ng gantimpalang iyong inilalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, umahay taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Love and serve the Lord.